Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas, at miyembro kayo ng SOGSIS, pakinggan ninyo ito ng mabuti, dahil ang video na ito ay maaaring magbago ng inyong buhay ngayong buwan. Hindi ito biro. Hindi ito tsismis. Ito ay impormasyon na direkta mula sa mga opisyal na pahayag ng pamahalaan, at maraming seniors ang hindi pa ito nalalaman, at dahil doon, marami sa inyo ang maaaring nag-iiwan ng pera sa mesa. Literally na pera, mga kaibigan. Hanggang 20,000 piso, 20,000 na maaaring idagdag sa inyong regular na pensyon o benepisyo ngayong buwan, at ang nakakalungkot ay, hindi lahat ng karapat-dapat ay nakakatanggap. Bakit? Dahil walang nagpaliwanag sa kanila. Walang dumating sa kanilang tahanan at nagkwento. Kaya nandito ako ngayon, para maging ang kaibigan na iyon na magpapaliwanag sa inyo ng maayos, ng malinaw at ng may pagmamahal. Kaya huwag kayong aalis sa video na ito. Umupo muna kayo, kunin ang inyong kape o tsaa, at pakinggan ninyo ang bawat salita, dahil ang susunod na ilang minuto ay para sa inyo, at para sa inyong kapakanan. Magsimula tayo sa pinakaimportanteng tanong, ano ba talaga ang tinutukoy nating 20,000 na ito? Hindi ito isang solong tseke na padadalhin sa inyong pintuan bukas ng umaga. Ang halagang ito ay ang pinagsamang posibleng karagdagang benepisyo na maaaring matanggap ng isang karapat-dapat na senior mula sa iba't ibang programa, ang 8th Pension Adjustment, ang GIS Dividend o Survivorship Benefit, ang 13 month pension, at ang tinatawag na Social Amelioration Package para sa ilang kategorya ng mga miyembro. Kapag pinagsama-sama ninyo ang lahat ng ito, ang kabuuang dagdag na maaaring matanggap ng isang pensyonado ngayong buwan ay maabot ang 20,000 o higit pa, depende sa inyong sitwasyon. At iyan ang dahilan kung bakit mahalaga na alam ninyo ang bawat benepisyo na inyong may karapatang angkinin. Hindi kayo dapat makatanggap ng isa lamang kung karapat-dapat kayo sa 3 o 4. Para sa mga miyembro ng SSA, dapat ninyong malaman na ang pinakamababang pensyon ngayon ay 2,000 bawat buwan para sa mga miyembro na may 0 hanggang 20 taong kontribusyon, at 2,400 para sa mga may higit sa 20 taong bayad. Ngunit ang tunay na halaga ng inyong pensyon ay kinukwenta pa rin batay sa inyong average monthly salary credit at bilang ng taon ng kontribusyon. Kung ang inyong computed pension ay mas mataas kaysa sa minimum, at para sa marami sa inyo, ito nga ang kaso, maaari kayong tumanggap ng 5,000 hanggang 15,000 bawat buwan bilang regular na pension. Kapag nag-a-apply pa lamang kayo, tiyaking hinihiling ninyo ang full computation at hindi lang tinatanggap ang unang numero na ibinibigay sa inyo ng teller. Para naman sa aming mga kababayan na dating government employees at miyembro ng GIS, kayong mga dating guro, pulis, sundalo, nurse sa government hospital, at iba pang government workers, may espesyal na bagay na dapat ninyong marinig. Ang GIS ay may tinatawag na pension loan program at cash advance na available sa mga aktibong pensyonado, at bukod doon, may dividend distribution na inilunsad ang GIS para sa mga miyembro nito. Ang halagang ito ay nag-iiba-iba taon-taon, ngunit sa nakaraang mga taon, ang ilang miyembro ay nakatanggap ng dagdag na 3,000 hanggang 8,000 bilang kanilang bahagi sa dibidendo ng GIS Fund. Kung hindi ninyo naririnig ang tungkol dito mula sa inyong lokal na GIS office, huwag kayong mahiyang tumawag o bumisita at magtanong ng direkta, karapat-dapat ba akong makatanggap ng dividend distribution ngayong taon? Dagdag pa rito, ang mga survivorship pensioners, ang mga balo at anak ng namatay na miyembro ng GIS, ay maaari ring makatanggap ng dagdag na benepisyo na madalas hindi nila nalalaman. Kung ang inyong asawa ay namatay bilang isang aktibong miyembro ng GIS, ang inyong survivorship pension ay dapat katumbas ng 50% ng basic monthly pension na sana ay tinanggap ng inyong asawa. Maraming balo ang tumatanggap ng mas maliit dahil hindi nila alam na maaari nilang hilingin ang muling pagkwenta ng kanilang benepisyo. Ngayon, pag-usapan natin ang isang bagay na hindi masayang pakinggan, ngunit kailangan inyong marinig ito. May mga sitwasyon kung saan ang inyong pensyon ay maaaring mabawasan o maklawback, at kung hindi kayo maingat, maaari kayong mangutang sa pamahalaan nang hindi ninyo nalalaman. Ang pinakakaraniwang dahilan ng bawas sa SST pension ay kapag ang pensyonado ay nagsimulang magtrabaho ulit bilang employed worker at hindi nag-notify sa TS. Kapag natanggap ng SSA ang impormasyon na nagtatrabaho na naman kayo, maaari nilang suspindihin ang inyong pension o hilingin na ibalik ang mga naibayad na halaga. Ang tip ko sa inyo,
kung gusto ninyong magtrabaho pagkatapos mag-retire, kumonsulta muna sa SS tungkol sa tamang proseso at sa inyong mga karapatan bilang re-employed pensioner. Para sa GS pensioners, maingat din kayo sa mga pension loan na hindi ninyo nababayaran. Ang mga hindi nabayarang utang sa GS ay direktang binabawas sa inyong buwanang pensyon, at kung malaki ang inyong utang, maaari itong magresulta sa napakaliit na netong kita bawat buwan. Ang pinakamabuting gawin ay suriin ang inyong account statement sa GS online portal o personal na bisitahin ang pinakamalapit na tanggapan upang malaman ang inyong kasalukuyang balance ng utang at bayarin ito ng maaga kung kaya ninyo. Narito ang isa sa mga pinakaimportanteng bagay na maraming seniors ang hindi nalalaman, ang inyong SS o GS pension ay hindi subject sa income tax. Ayon sa tax code ng Pilipinas, ang retirement benefits mula sa SS at GS ay exempt sa income tax, kaya kung may nag-withhold ng buwis sa inyong pension, kailangan ninyong agad itong ulat at hilingin ang refund. Ito ay pera na sa inyo at walang karapatan ang sinuman na kumuha nito. Bukod doon, huwag ninyong kalimutan ang tungkol sa PhilHealth integration. Ang lahat ng SS at GS pensioners ay otomatikong miyembro ng PhilHealth at may karapatang gamitin ang kanilang PhilHealth benefits para sa hospitalization at outpatient na pangangailangan. Kung hindi pa kayo nakakakuha ng inyong PhilHealth AC card bilang pensioner, pumunta sa pinakamalapit na PhilHealth office at humingi ng inyong EE o member data record upang ma-update ang inyong status. Para sa mga gustong personal na puntahan ang IS o GS office, ang aking payo ay pumunta ng maaga, ideal na alas 8 o alas 9 ng umaga, upang makaiwas sa mahabang pila. Magdala ng 2 kopya ng lahat ng inyong dokumento, valid D, birth certificate, marriage certificate kung may asawa, at ang inyong IS o GS numero. Huwag kayong mahiyang humingi ng senior citizen lane dahil may nakalaan na prioridad na linya para sa inyo sa karamihan ng mga opisina. Para naman sa mga ayaw lumabas ng bahay o nahihirapan sa paglalakbay, ang SS ay may EDV. SEC online portal at ang GS ay may Guaps kiosk sa maraming lugar na nagbibigay daan sa inyo na suriin ang inyong pension status. Mag-apply ng benepisyo at makita ang inyong kasaysayan ng bayad nang hindi na kailangang pumunta sa opisina. Hilingin sa inyong anak o apo na tulungan kayong mag-set up ng account kung hindi pa kayo pamilyar sa teknolohiya. Mga kaibigan, ang bawat piso ng inyong pensyon ay kinikita ninyo sa pamamagitan ng taon ng pagtatrabaho, ng pagbabayad ng kontribusyon, at ng dedikasyon sa inyong pamilya at bansa. Hindi kayo dapat manghinayang o mahihiyang angkinin ang bawat sentimo ng benepisyong inyong nararapat. Ang 20,000 na posibleng dagdag na ito ay hindi regalo, ito ay karapatan ninyo. Kaya tumayo kayo, kumilos, at tiyaking hindi kayo nag-iiwan ng kahit isang piso sa mesa. Ay share ninyo ang video na ito sa inyong mga mahal sa buhay na seniors, baka may kakilala kayong kailangan ding marinig ito. At kung may mga katanungan kayo, ilagay ninyo sa comment sa ibaba, nandito ako para sagutin ang bawat isa. Ingat lagi kayo at huwag kalimutang ang inyong kapakanan ay palaging mahalaga.